Gusto niya sabihin, ako ang presidente pero Parang iba hindi- ang nagpapatakbo. Hindi naging tama, Oo. yun ang dating nun, no? Romualdez at Araneta? Sino ba yung Romualdez? Sino yung Araneta dyan na tinutukoy ni Aimee? Gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Ibig sabihin, walang... Yeah, dapat Marcos, kasi presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., di ba? Oo. At tayo na lang muna mag-analyze. Oo. Tingnan natin kung talaga bang nasusunod ang Pangulo. Oh. Ay sinabi niya, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Ano nangyari? Hindi ba? Ibig sabihin, hindi ko totoo yung sinasabi niya na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Pangalawa, ang sabi ng Pangulo, ay ayoko ng impeachment, hindi yan dapat. Nangyari. Ay, nagpirmahan. Number 1 pa yung anak niya sa impeachment, diba? Si Sandro. Ano ang iisipin na? Hindi nga niya control. Kapag ka may sinabi siya, ganito ang gagawin natin, yung mga kasama niya, hindi, dito kami. Wala kami pakialam sa'yo. Hindi ba? Totoo. Ito, mas gusto namin ito. Ito ang gawin natin. Sige. Anong sagot ni Aimee Marcos? Kasi medyo hindi siya nakasagot dun sa sabi ni BP, hindi, magpalit ka na ng apelido. O ngumiti lang siya. Oo. Eto, naghanda siya ng sagot. At ito'y kanyang ginawa ilang araw. Kailan ba ito? Ngayong araw lang Ngayon nito. mismo yan, Ngayong Friday. ngayon, Ngayon lang po ito inilabas. At ginawa pa niya parang ads ata. Polad. Political ads ba yan? Pero social media lang ata. Social media. Oo. So ito po sa Comelec, hindi po ito poll ads. Ito ay ilalabas natin for the sake of discussion. Ha? Yan, opo. Ito po ay walang bayan. Hindi po ito political ads. Ano ha? Gusto lang natin pag-usapan. Pag-usapan natin kasi may mensahe. Oo. Pakinggan natin. Anong sagot niya dun sa sabi ni BP Inday noon na magpalit ka na ng apelido? Aimee. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Aimee Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas. Imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm may isip, I'm may salita, I'm may gawa. Number 39 sa balota, Aimee Marcos. Siningit pa. Pati yun pala na, ano? Ay, pero ang tindi niyan, ha? Ay, mabigat na mensahe ito, Jen. Kung ako, halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos, narinig ko yan sa mas nakakatanda kong kapatid. Kahit pa paano, hindi naman kahit pa paano, siguro matindi ang pagdaramdam ko dito. Kasi parang gusto niya sabihin, hindi ko na-control ang Pilipinas. Ako ang presidente, pero Parang iba ang nagpapatakbo. Hindi naging tama, yun ang dating nun, no? Romualdez at Araneta? Sino ba yung Romualdez? Sino yung Araneta dyan na tinutukoy ni Aimee? Nako, pero yung mag-anak ka, insan yun eh. Insan. Ay, yung Araneta. Ay, yung kanyang butihing may bahay. Ganun ba? Oo. Ibig sabihin, walang... Dapat Marcos, kasi presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., di ba? Oo. Naku po, mabigat po ito. Medyo ako bilang isang mamamayang Pilipino, Nelson, bagamat hindi ako ang Pangulong Bongbong, kung gusto ko ilagay ang aking mga paa sa kanyang sapatos, medyo mabigat ang pahayag ng kanyang super ate. Oo nga. Di ba? At ang isa pang kapansin-pansin dito, Jen, yung binanggit niya na kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. At tinutukoy niya dito yung panahon na ang Pangulo ay yung tatay nila. Tama. Di ba? Na naglabas na kung ano-anong mga aligasyon hanggang sa mapatalsik sila sa pwesto. Totoo. Sa Malacanang. Sino-sino ba yung mga yan? Yan yung tinutukoy niya na nakapaligid ngayon at kausap at kakampi ng Pangulong Bongbong Marcos.
Mukhang Diba? mukhang iba na ngayon. Mukhang Oo. bumanat. Dati, medyo nananansya pa si Super Ate, ha? Yun nga ang puna sa kanya dyan. Oo. Dati parang dating sa'yo, parang namamangka ka sa dalawang ilog, Oo nga. Parehas mong tinataya ang parang ayaw mawala ang magkabilang panig, Ngayon, lumutang na talaga siya kung anong kanyang posisyon. Ngayon, parang ito, buntot ng paagi na yung humahagupit sa likod. Naku po. Hapdi niyan. Ay, tsaka ano yan, dyan, pagka lumatay ang buntot ng pagi. Meron kami niyan sa bahay noon. Dati nung, Oo, kasi pantakot ng tatay ko. gawit na matatanda yan. Kaya hindi kayo, nakikita yung nakasabit na buntot pagi dyan. Oo. Kaya hataw ko sa iyo yan. Kapang Eh, hindi daw gumagaling yung sugat ganon? pagka tinamahan ka nun. Oo. Paglaban daw sa mga, kung naniniwasa sila sa mga maligno. At sabi pa niya dito, hindi mo kakainin ng isinuka mo na para Yun, lang isa sa pa yan. politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Nako po. Oho. Kung ako ang Pangulong Bongbong Marcos, agad kong kakapulungin ating. Ano ba ito sinasabi mo? Ate, medyo mabigat ito. Pabigyan Mabigat? natin ito. Oo. Di ba? Ayan ho ang Pero, at ito ngayon, ay hindi lang basta sinabi niya, kundi pinalagana pa niya sa pamamagitan ng isang political campaign. Ipinost niya sa social media. Oho. Hindi ko alam kung ilang views at shares na ito sa kasalukuyan dyan. Ha? Oho. Sa isang- natili yan hanggang sa araw ng linggo, Nelson. Oo. Hindi mo na pwedeng i-down bigla yan kung Hindi. tapos ng campaign period, di ba? At saka part ng ano niya yun ng kampanya niya ha? Oo. Oo. Na para sa kanya, kaya niya ginawa yun, ay makakadagdag sa kanyang popularidad Oh. at makakadagdag yun sa pagboto sa kanya ng ating mga kababayan. Nelson. Sa mga sandaling ito, Jen, Oo. itong ginawa niyang post na ito, video, Oo. ay mayroon ng 2.5 million Wow! views 4 hours ago. Kung i-convert mo sa boto yan, edi At lalaki pa yan kasi 2.5 million views 4 hours ago. ay lalaki pa yan. Abot ng million pa yan. Kinabukasan doble na ito. Oho. Oo. Ako, hindi ako magtataka kung aabutin ng mga 10 hanggang 15 milyon yan. Pwede. Di ba? Siguro Tapos, isa rin sa strategy ni Amy ito para kasi medyo nandun siya sa alanganing Yun na nga, ranking di ba? Oo. Nasa 13, 14 hanggang 15 pa nga siya. So kaya niya pinalaganap ito, Nelson, naniniwala siya na magpapataas ito. Makakatulong Di ba? sa kanya. Makakatulong ito sa pagdidesisyon ng ating mga kabayan sa araw ng kanilang paghatol sa Lunes. Mabigat, mukhang napag-isipan kayo ng gusto ni Super Ate ito, ano magiging epekto sa kanilang pamilya ito? Alam mo naman, Jen, hindi man niya gawin ito. Matagal na siyang kumalas Oho. Mula nang hindi siya sumasama na sa campaign sortie Oo. ng alyansa, Yun na nga. di ba? Kaya lang nung umalis siya sa alyansa at nagpa-endorse siya kay BP Sara, ang sabi ng mga supporter ng mga Duterte, hindi ka namin matanggap. Di ba? Parang hindi ka namin matanggap kasi ano ka ba? Tama. Siguro ito rin yung sagot niya, ito talaga. Yung mga vlogger na identified sa mga Duterte, hindi matanggap binabatikos pa nga siya. At ang sabi nila, hindi nila isasama ito. Ang paratang pa nga sa kanya, parang nanggagamit lang siya. Di ba? Pero ngayon, mukhang yung iba ay magbabago na ng isip. Oho. Dahil sa statement niya ito na... Kasi meron ding hamon sa kanya si Harry Roque, kahapon Ayun, Ang hamon niya ay sabihin mo na, sino ba ang may... Ito, ganito, parang ito yung sinagot At saka yung sinasabi sa kanya at sabi na Tony Roque, iboboto ka namin, hindi dahil sa gusto ka namin, iboboto ka namin dahil kay BP Inday Sara. Hindi dahil sa ikaw si Ivy Marcos. Nako. Ito pa yung mabigat na sinabi, Nelson, Ano pa? Sa Pilipinas daw po, ang ipinapakain niya sa atin, imported na bigas na. Yun. Imported na rin daw ang hustisya. Kaya nga sabi niya, hindi na Marcos ito. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ay tayo po ang number 1 na producer ng niyog. Number 1 tayo sa agrikultura sa ASEAN, Jen. Hindi tayo nag-i-import ng bigas sa Vietnam. Sila bumibili sa atin. Pati yung Thailand. Dito sila pumupunta para mag-aral. Pero ngayon, baligtad. Kaya siguro nasabi niya, mukhang hindi na nga ito Marcos. Ano kaya ang masasabi ng pinatutungkolan niyang Romualdez at Araneta? Kasi mabigat ito, Nelson, dapat magbigay linaw agad sila sa mga paratang na ito ni Super Ate. Di ba? Ano kaya? Maka-apekto din kaya ito doon sa mga kabilang sa alyansa ng Bagong Pilipinas, Nelson? Palagi ko, hindi na sa alyansa, kundi mismong sa Pangulong Bongbong sa Pangulo. Kasi matatanda mo, di ba,
kamakailan lang naglabas ng trust rating at approval rating eh. Di ba? Oo. Ang baba ng... Sumubsob na gusto. Sumubsob. Palagay ko, Dalawang 2 digits. yung ang binagsak. statement na ito, makapagbabawas pa dun sa pagbabang yun. Nakakadagdag pa sa dissatisfaction rating. Oo. Lalo na yan mismo ang kapatid ng Pangulo ang nagsalita. Alam mo, Nelson, ako, bisan, lalo na pangasiwa ng ating bansa, ayaw natin yung magkakapatid na ganyan, kasi maapekto ng bansa natin yan eh. Well, anyway, tignan natin kung ano ang magiging epekto niyan sa Lunes. Kung ito nga ba ay makatutulong kay Super Ate, di ba? At kung ito'y makatutulong kay Super Ate, ano naman ang epekto sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang matindi yan. Kasi lumilitaw na hindi kontrolado ng Pangulo ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Parang gano'n, di ba? Dati may mga parato na ganyan narinig ako. Ayaw kong paniwalaan eh. Oo. Di ba? Kasi, pero ngayon, nung nagsalita mismo yung Super Ate, abay parang tuloy. Dyan, tingnan mo. Mag-iisip tuloy tayo. Tayo na lang muna mag-analyze. Oo. Tingnan natin kung talaga bang nasusunod ang Pangulo. Oh. Ay, sinabi niya, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Oh. Na hindi natin papapasukin niya, hindi natin papansinin. Ano nangyari? Hindi ba ang hindi natin papansinin na ICC nandun na at naglilitis na ng kaso ng dating Pangulo. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi niya na hindi tayo makipag-cooperate sa ICC. Pangalawa, ang sabi ng Pangulo, ay ayoko ng impeachment, hindi yan dapat kasi walang gandang ibubungayan sa Pilipinas. Ano nangyari? Ay, nagpirmahan. Number 1 pa yung anak niya sa impeachment, diba? Si Sandro. Ano ang iisipin na? Hindi nga niya control. Kapag may sinabi siya, ganito ang gagawin natin, yung mga kasama niya, hindi, dito kami. Wala kami pakialam sa'yo. Hindi ba? Totoo. Eto, mas gusto namin ito. Eto ang gawin natin. Yun ang... Ayun ang nangyari. Kaya, hindi natin masisisi na maniwala ang marami sa sinasabi ni Amy na ang Pilipinas ngayon, ang administrasyon ngayon, ay hindi na nga Marcos. Yun ang... tayo dati, tsaka pangalawa pa, Nelson, dati kahit paano, kahit na hirap tayo, bigas na ani ng ating mga magasakang ating pagkain eh. Pero ngayon, ang ipinakakain na ngayon sa atin ay imported na bigas na, Nelson. Yun nga. Di ba? Oo. At unti-unting pinapatay ang mga magsasakang Pilipino sa halip na ayudahan, tulungan na magsasaka. Hindi para magsasaka ng ibang bansa ang tinutulungan natin at binibili pa, tinatangkilig pa natin ang kanilang produkto. Tapos ang magsasakang Pilipino, abala kayo sa buhay nyo. Ganun ba ang mangyayari? Ganun ba ang sitwasyon ng bansa natin ngayon? Ayun nga, anong nangyayari? Masakit ito? Masakit po ito?